gigising is a blessing. Lagi natin tatandaan niya sapagkat sabi ko nga ito sinasabi, no? Magising ka lang, pagpapala na. Dahil hindi naman lahat nagising. Amen? And we are blessed to be here in this place, not because you and I are here, because Jesus is here. Amen? At alam mo, napakabuti sa Panginoon kahit dumaan ka sa pagsubok, kasama mo siya. Dumaan ka sa kasiyahan, kasama mo siya. At kahit ngayon, nandito ang ating Panginoon, sa pagkatapat siya na sinabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Minsan yung mga tao, pag may problema, mahala ka na. Pero si Jesus, pag may problema, karga-karga ka na. Amen? Praise the Lord. Okay, 2025, the year of breakthrough. Sabi nga kanina pa, naririnig ko na, 2 buwan pa lang, marami ang breakthrough sa buhay natin. Sapagkat bakit? Ang ating Diyos na sinasamba, tagumpay sa lahat. Amen? Okay, in verse and this month's theme, the God of breakthrough, pag-uusapan natin yung mga pangyayari na akala natin problema na, yung mga pangyayari sa Biblia na akala mo wala na, pero yung pala may gagawin ng Panginoon. Amen? And today, ang pag-uusapan natin, meron pala ako entrada rito. Naniniwala ba kayo sa Jeremiah 29:11? I'm sure all of us here knows what's Jeremiah 29:11. Siguro kung tatanungin mo, siguro 90% o siguro 85% of the Christians around the world, pag tinanong mo ng memory verse na gusto nila, Jeremiah 29:11. Kasi napakaganda naman, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, but a plan to give you a good hope in the future. Iba talaga, meron ako marami yung kilalang pinangahawakan ko. Prosper you, plans not to harm you. Although the original translation, kung di ako nagkakamali ng prosper, is to give you peace. Pero whatever it is, maganda ang plano ng Diyos. Naniniwala ba tayo dyan? Amen. Kaya lang, kung puro problema ka, naniniwala ka pa. Kung may utang ka, na tagal-tagal na naniniwala ka pa ba? Lord, bakit? Jeremiah 29:11, pero ba't ang dami kong utang, di mawala-wala? Kung nahihirapan ka sa sakit karamdaman o pinagdadaanan ng pamilya, kung may sakit ka, bakit hindi mo naman nararanasan? Sabihin mo, tagal-tagal na itong arthritis ko. Hanggang ngayon, arthritis pa rin. Amen? O kaya bakit puro hirap na lang at bakit puro hirap na lang? Masasabi mo ba na totoo ba talaga yung Jeremiah 29:11 o dahil memory verse nila yun, kanila lang yun? Ang favorite verse ko, John 11:38 ba yun? Jesus wept. Baka yun yung memory verse ko, Lord. Pero tingnan natin, meron bang blessing sa gitna ng problema? Amen? So yun yung pag-uusapan natin. Yan ang title ng pag-aaralan natin, When in Malta. Pero totoo title niyan, Breakthrough in Malta. Acts 28:1-10. Siguro majority nabasa na yan, pero kung hindi pa, balikan natin yung story. Napakaganda ng story nito. Ang story nito, nagsimula pa sa Jerusalem. Nung si Apostol Pablo ay bumalik, di ba si Apostol Pablo, nung hindi pa ninyo alam, siya unang-una Pariseo at siya persecutor ng mga Christians. Siya ngayon nagpapatay o naghatol ng kamatayan kay Stephen, di ba? And then he was converted on the road of Damascus, nagpakilala ang Panginoong Hesus sa kanya, at mula nung naging Kristiyano na siya. And then nung siya ay lumibot sa mga ibang bansa, at ngayon, gusto niyang bumalik ng Jerusalem, kung saan, bakit daw? Hindi ba nga sinasabi at kailangan pa niyang bumalik sa Jerusalem? Unang-una para magbalik ng tulong, pangalawa, para magbili din ng testament or testimony sa mga tigaro na wala talaga imposible sa Diyos. Akalain mo, dati kang mamamatay tao, sa isang iglap, naging pastor siya, misyonaryo, na gusto niya ipakita. Although, alam niya, maraming gusto pagpapatay sa kanya. Sino yon? Yung mga tiga-Sanhedrin, o yung mga kasama niyang Pariseo dati. Di ba, kumbaga, dati kang NPA, bigla kang naging pulis, tapos gusto mong bumalik sa mundo, siguro gusto ka talaga patayin ng mga kasama mo dati. Traitor ka eh. At ganun nga nangyari. Nakita na siya sa Jerusalem, ginawa na siya ng problema. Nabugbog siya, pinakulong siya. And he was imprisoned in Jerusalem for I think 2 years. Ngayon, walang nangyayari sa kanya ron. Siyempre, hindi rin alam kung ano ikakaso sa kanya sapagkat wala namang kaso talaga. Ginagawa lang siya ng problema. Pero, sabi dito, nung siya ay ginamit na niya yung pagiging Roman citizen niya. Bihira na kasi ng panahon na nakakalam niya siyang Roman citizen. At panahon yun, napakataas ng Roman citizen. Parang meron kang passport ng Amerika. Parang, nandito, hindi mo pa alam, si Pastor Joey pala, US citizen pala yun. May green card. At dahil dito, parang bakit gano'n lang? Pumunta na siya ng Philippines ng US Embassy. Bigyan mo nga kami ng ayuda. Arang gano'n. Siya ginamit na niya. Nung nakaharap niya yung mga
guard, sabi niya, Roman citizen ako, kaya hinarap siya sa mga namumuno na general. At sabi nga rito, nakausap niya rito si Festus, sabi rito, if however I am guilty of doing anything, deserving that, I do not refuse to die. But if charges though against me by these laws are not true, no one has the right to hand me over to them. I appeal to Caesar. Okay, nung panahon yun, si Caesar ang namumuno ng Rome. So yun yung parang presidente ng Roma. Pag sinabi kong Caesar, pwedeng Caesar as in gusto mong humarap sa presidenteng Caesar or gusto mong pumunta ng Roma dahil tigaron ka. Kumbaga, kung ikaw US citizen, doon mo kulitisin. Amerikano ko eh. So ginamit na niya yun. Ano sabi ni Festus? After Festus was confirmed with his council, he declared, you have appealed to Caesar, to Caesar you will go. Hindi po yan salad, ha? Caesar, pangalan niya ng isang namumuno ng Roma. So sabi niya, sige, total, ayaw mong magpaawat, sige, kay Caesar ka pumunta. So ang biyahe niya, sabi nga ng iba, naging fourth missionary journey raw ni Apostol Pablo, yung mula Jerusalem, pupunta na siya ng Roma. Okay, so yun yung storya. Ngayon, nung ito na, talong muna tayo sa 28, 30, 31. Nung makarating siya sa Roma, maganda nangyari. Tandaan natin na nung minsan, sabi nga sa Romans 28, everything works for good for those who love God and called according to His purpose. Nung nasa Roma na siya, ito nangyari. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house. Pero mo, hindi siya kinulong. Hindi siya kinulong. Tapos meron siyang bahay and he welcomed all who came to see him. He proclaimed the kingdom of God, knowing Paul, isa siyang misyonaryo. Siyempre, ang kanyang purpose at ang kanyang dahilan ng kanyang buhay, mag-mission. Tandaan, hindi ka ginawa ng Diyos o nilalang ng Diyos para maghirap. Amen? Ang purpose mo para maghayag ng mabuting balita ng Diyos. Amen? Ulitin ko, ang purpose mo hindi maghirap, hindi magkautang-utang, hindi magkasakit. Ang purpose mo, maghayag ng mabuting balita ng Lord. To be a testimony of God's goodness. Kahit nandito ka, kahit nasa Tibagan ka, kahit nasa Nabotas ka, kahit nasa Amerika ka, ang gawa sa iyo ng Diyos, maghayag ka ng mabuting balita. Hindi ka dinidefine ng lugar mo, dinidefine ka ng mission mo. Amen? Ano ba ang mission natin? Maghayag ng mabuting balita. At kung tayo lahat makakapunta ng Amerika by the grace of God, walang imposible, malay nyo. Ang purpose natin doon, hindi para magliwaliw, para maghayag ng mabuting balita. So yun na nangyari sa kanya. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus with all boldness and without hindrance. Napaganda pa. Nung ito'y nasa Roma na siya, binubugbog siya sa Jerusalem, pero sa Roma, malaya. Nakita ninyo yun? Meron siya naging problema, pero pagdating sa dulo, tagumpay. At ang sabi nga niya, di ba sa Timothy, sabi niya, I have kept the fight. Sabi niya. So talagang lumaban siya, ginamit niya yung buhay niya para sa glory ng Lord. At ito yung mga accomplishments niya while in Rome. Preaching the gospel boldly, receiving visitors, and knowing full, pag yan may mga bisita, ang unang ginagawa niya, maghayag ng mabuting balita. Kasi yun yung kanyang mission sa buhay. Ikaw ba natanong mo, anong mission mo? Huwag niyo na ako sagutin, hindi pa konsumisyon. Ay, hindi, joke lang. Amen? Iba-iba tayo ng misyon. Pero ang suma total, kung talagang gusto mong makita ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, gawin mo yung misyon mo. Kasi hindi tayo nilalang ng Diyos na talunan. Hindi tayo nilalang ng Diyos para kung ano-ano lang ang gawin. Nilalang tayo ng Diyos para maging tagumpay doon sa misyon na ibinigay niya sa ating buhay. Hindi ka pwedeng pigilan ng sakit, hindi ka pwedeng pigilan ng hirap, hindi ka pwedeng pigilan ng kahit anumang sirkumstansya. Dahil ang misyon mo, maghayag ng mabuting balita. Amen? Ano nangyari doon? Sumulat siya kasi nakulong din naman siya, sabi doon. At ilan yung naisulat niya? Ephesians, Philippians, Colossians, Philemon. Dito nga sa Ephesians, doon niya sinulat yung ating paboritong verse, Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved. May biyaya kahit nasaan ka. Amen? Kahit nasa ospital ka, inooperahan ka, kahit nandoon ka sa trabaho mo, kahit nagwawalis ka, ang biyaya ang ginawa mo. Parang si Paul. Binugbog, pinahirapan, sabi nga niya, na-shipwreck ako, pero ang biyaya hindi nawawala. Amen? Ano na pa nangyari? Influencing Roman church, pero mo nakapag-share sa mga Romano, napakalaking bagay nun. Ano ba? Strengthening the early church. Siya yung isa, sabi nga, kalahati ng New Testament, ginamit siya, di ba? Amen? So, nung nangyari sa Jerusalem, hindrance, pero hindi pinigilan ng Diyos,
yung ending niya, pangit. Kasi ginamit siya ng malakasan sa Rome. And we don't know kung nasyara niya talaga si Caesar. We don't know. Pero sa lang sigurado, nagawa niya yung purpose niya, nagawa niya yung mission niya. Kaya lang, bago siya makarating sa Rome, may Malta. Bago siya makarating sa Roma, may nangyari. Jerusalem to Rome, may nangyari sa gitna. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Tandaan natin, hindi naman porke nakarating siya sa Rome, maganda yung dinaanan niya. Una, sumakay siya sa isang barko, ang kasama niya 270 na convict, mga prisoner. At ito pinakamatindi, na shipwreck siya. Sobrang lakas ng bagyo, inabutan sila sa dagat, na shipwreck. Ano ba sa Tagalog ng shipwreck? Nawasak yung barko. Yung storm, pwede ka lang mapagalit. Ang shipwreck, pwede kang patayin. Yun ang nangyari. At ngayon, nung na-shipwreck siya, ito maganda. Dahil may mission siya, anong mission niya? Maghayag ng mabuti? Balita. Hindi pinayagan ng Diyos. Nasira yung barko, nagpalutang-lutang sila sa dagat, mayroong Malta. Ano yung Malta? Yung isla. Isla ng Malta yan, parang nangyari, doon siya napunta. Ngayon kung ikaw si Paul, hindi pa Lord ginagamit mo ko ng malakasan. Hindi pa niya alam yung Roma, kasi hindi pa nangyari yung Roma eh. Hindi ba, ang usapan pupunta ako ng Rome, bakit nandito ako sa Malta? Bakit nandito ako? Di ba, Lord, ang sabi mo, Jeremiah 29:11, my plans for is to prosper you. Bakit ang dami kong sakit? Di ba ang sabi mo, by your stripes we are healed. Bakit yung nanay ko, hirap na hirap, hindi makahinga? Yun yung Malta. Wala ka pa sa finish line. Nandito ko ngayon, dumada ka pa lang sa mga pagsubok, sa mga problema. Yun yung Malta kasi napadpad siya sa isla. Buti nga may isla eh. Bakit ang sabi mo, di ba, meron akong promotion? Bakit na-demote pa ako sa trabaho? Di ba? Yung akala mo blessing, problema pala. Yun yung Malta, yun yung isla. Tignan natin ngayon, bago mag-30, muna tayo sa 28. So, balikan natin yung storya. Nang makaligtas kami, praise the Lord, ang Panginoon, kahit nasa dagat ka, ililigtas ka. Amen? Kahit na malaki problema mo, ililigtas ka ng Diyos. Sigurado ko doon, bakit tapat ang Diyos? Sino rito ang magsasabi hindi tapat ang Diyos sa buhay? Lumabas na. Bakit? 3 taon ng pandemya naman, hindi tayo pinabayaan sa tingin mo ay mapapabayaan ng Diyos. Amen? Ang sabi rito, nang makaligtas kami, bakit ng Diyos ililigtas kayo? Tandaan natin, sabi nga, lagi ko narinig kay Pastora, ang rosas may tinik. Kahit nagano ang ganda ng plano ng Lord, ang kalaban, pipigilan ka. Sabi nga, the whole world is a control of the evil one. Ayaw ng kalaban na magtagumpay ka, kaya bibigyan ka ng Malta ng buhay. Ayun na, nakarating siya sa Malta. Kung ikaw si Pablo, kala ko Roma, ba't naging Malta? Kumbaga, hindi ba nag-apply ako papuntang New York? Ba't kumaulan to? Pupunta akong Japan, bakit Japan lang? Nagigets ninyo? Dapat dun yung pupunta ko, American na eh. Sasakay na ako ng aeroplano. Na illegal recruiter pala ako. Ubus yung aking kayamanan. Sumali ko sa paluwagan. Ano daw to eh? Pag nag-ibigay ka ng 1,000, 10,000 daw paglipas ng 1 taon. Bakit nawala? Na-scam ka pa. Pinaghirapan namin ito ng ilang taon. Nawala lang. Pero alam niyo, tapat ang Diyos pa rin. Ang mananatili, yung plano ng Diyos. Tuloy natin, ha? Nalaman namin ang pulo, yun ang tinawag na Malta. Ngayon, nasabi ng iba, ang pulo daw na to, sa King James Translation kasi, ang mga tira, barbaro. Pag sinabi mong barbaro, talagang mga babangis na tao. Yung iba pa nga, may nagsabi, may cannibal pa raw dyan, nung panahon na yun. Kaya isipin mo, teka, kala ko mapapaganda yung buhay ko sa Roma, bakit nandito ako sa Malta? Yun yung sabi, ha? Although wala akong makitang writings na may cannibal, pero yung barbaro nasa Bible. So, ibig sabihin, yung mga nakarira dyan, medyo, pagano. Pag sinabing pagano, hindi pa Kristiyano, syempre, naniniwala sila sa Diyos ko sa. Napakabuti na pinakita nila sa amin. Sabi dito, sa translation, sobrang buti ng tao. Okay, hindi ko, nasa isla sila, basa, umuulan, kumabagyo, nakarating sila sa Pampang. Pagdating doon, nakita sila ng mga tao. Kung ikaw yung tiga Malta, nakita mo teka, malaking barko yun, ang dami. Parang mga preso yun na. Gagawin mo ba ng mabuti yan? Yung totoo? Matatakot ka.
270 katao. Tapos yung mga tao, ang bait-bait, yeah, you're here, you're here. Kaya nga sabi ni isa, makakaniban talaga yan. Breakfast. O kaya, iba yung plano. Okay, tanong. Meron ka na bang kilala na nung nakita? Ay, alam mo, sis, ang ganda-ganda mo talaga. Ay, ang ganda ng hair mo. Ay, ang damit mo sa manabili. Ay, ang shoes mo. Ganda-ganda. Alam mo, talaga, idol kita. Kasi, gagayahin kita. Talaga, pag nakikita ka, puro-puri. Pero pag talikod mo, Divisoria lang yan. Buy one, take one pa. Meron lang yun. Sabi nga, hindi ko sure kung may kasabihan ganun. Pero may mga tao, mag-ingat ka raw sa mga taong puro-puri sa'yo. Yung sobra yung trato sa'yo na mabuti, nakakatakot daw yun. Kasi ang unang reaksyon ng tao to, hindi Kristiyano, sino yan? Bakit kita kakausapin? Pero yung sobrang puri sa'yo, sobrang kang tinataas, mag-ingat ka. Ako, in my personal experience, mas gusto ko pa yung tao, bago ako sa trabaho, talagang normally kasi naman kikilalanin mo, magpapakilala, pero kikilalanin ka. Pero yung talagang halos sambahin ka, is something. Yun yung nangyari sa kanya. Napakabuti ng pinakita nila sa amin ng mga taga-roon. Sapagkat ang bumagsak ang ulan, naging maginaw, nagsiga sila. Tama naman, maginaw, syempre. Pero paano kung kaya sila nagsiga, may iihaw na kami. Hindi natin alam, pero nagsiga sila. So imagine niyo nasa isla, malamig, ulan, nakita ng mga tiga-Malta, nagsiga. Siyempre, para mainitan. At inasikaso kami mabuti. So hindi natin alam yung kanilang totoong dahilan. Pwedeng totoong hospitable sila, we don't know. Pero yung pinakikita dito ng talata, naging mabuti sila. Pero sabi ko, kung babasahin nyo sa King James, barbaric people ang nakatira sa Malta. Okay, si Pablo na may namulot ng kahoy. Nakita niyo si Pablo? Ginagamit siya ng malakasan ng Diyos, isa siyang magaling na misyonaryo, isa siyang, sabihin na natin, number one apostle noong panahon na yun. Kumbaga malaking tao siya eh. Pero ang ginagawa niya, namumulot ng kahoy. Kumbaga, mataas na ang posisyon mo eh. Pero ang ginagawa mo, naglilingkod ka pa rin sa tao. Amen? So, ganoon si Pablo. At nooy mailagay ang mga yun sa siga, mula rin lumabas ang isang ahas. Siyempre, hindi ka naman tigaro. Siguro kumuha siya ng, yung mga kahoy-kahoy sa mga tabi-tabi. Pag gano'n niya siguro sa siga, dahil naiinitan yung ahas, lumabas. Ano sabi? Dahil sa init, kinuklaw ang kamay ni Pablo. Sa English, viper. Pag sinabi mong viper, talagang, ano yun? Oo, ulupong. Siguro, cobra, nangangagat, nanunuklaw. So, ibig sabihin, makamandag na ahas. Hindi lang basta ahas. Makamandag na ahas. At siya ay tinuklaw. Kung ikaw yan, patay. Mangingisay ka talaga. Okay, tingnan natin ang nangyari Na-shipwreck ka na, muntikan ka pang malunod, natuklaw ka pa. Grabe naman kamalasan na nangyayari sa buhay mo. Amen? Ano nangyari? Nang makita ng mga taga-roon, ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pa, hindi lang pala tinuklaw ito, bumitin pa. Imagine niyo ginano na siya, tinuklaw pa siya, talagang gustong patayin. Nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao yun. Okay, hindi mo kilala, nakita mo lang. Na-shipwreck, natuklaw ng ahas, sabi mo, mamamatay tao yan. Bakit daw? Nakaligtas siya sa dagat, ngunit naman ipinahintulot ng katarungan. Okay, sa English ito, Lady Justice. Kasi meron silang Diyos ng pangalan ay si Justice. Kung di ako nagkakamali, si Athena. Para yung sinasabi na, hindi pinayagan ng kanilang Diyos na siya ay mabuhay pa. Pero mo nga naman, nabagyo, nagpalutang-lutang, hindi ka malunod. Pagdating dito, mamamatay ka rin pala. Siguro mamamatay tao yan. Minsan, ganun tendency ang ibang tao. Yung bang judgmental. Siguro kaya nalugi kumpanya niya, hindi nagbabayad ng tax yan. Siguro kaya ganyan yung pamilya niya, yung asawa niya, gumagawa ng ganun. Minsan hindi naman nila alam yung kwento.
Nag-a-assume. May kilala ba kayong gano'n? Na hindi ka naman nila kilala kung husgahan ka mula ulo hanggang paa. Marami. Ay, grabe, 18 years old na buntis agad. Siguro yung batang yan. Hindi mo naman alam na rape pala. Ay, bakit gano'n yung tatay mo? Tanda-tanda na, hindi pa nakakapagtong ng high school. Kaya may ganong kwento. Hindi mo alam yung pala, 20 pala yung pinaaral niya bago siya. Hindi niya alam. So, hinusgahan agad siya. Siguro sobrang mamamatay tao yan. Subalit, ipinagpaglamang ni Pablo, pero pag ginanong-ganon niya lang. Natunglaw siya sa apoy ang ahas at hindi siya na ano. Bakit? Ang sabi ng Diyos, sabi na, kahit matuklaw tayo ng ahas, hindi tayo maaari. Amen? I have given you the authority to trample on snakes and scorpions. Nothing can harm you. Huwag naman natin gawin literal. Sa panahon ni Pablo, naging literal kasi may ahas. Pero hindi niya hinanap ang ahas. Baka naman sabihin mo, uy, protektado ako ng Diyos. Pag gabi, lalabas ako. Huwag ganun. Pero totoo, meron mga ano tawag dito? Sinihan. Mga churches, ginagawa nila literal to, kumukuha talaga ng ahas. May nabalita na, may ahas, natuklaw, patay. Bakit? Hindi naman sinabi ni Lord na kumuha ng ahas eh. Sabi, you have the authority to trample on snakes and scorpions, pero hindi sinabi kumuha ka ng ahas, magpatuklaw ka. Kung may dumating na ahas, hindi ka matutok, hindi ka mamamatay kasi bakit? Iniingatan ka ng Diyos. Pero huwag mong sadyain. Amen? Parang alam mo na pwede kang malunod. Ikaw naman talagang nagpalutang-lutang pa, tapos sisigaw ka, Lord, help me. Ba't ka nandun? Anong ginagawa mo? Huwag mong tuksuhin. Amen? Ang sarili mo. Pinagpaglang niya at hindi siya na, okay. Hinintay nila na mamaga si Pablo. So, tinanggal na yung ahas. Yung mga tao talagang waiting. Wait lang ha. Siguro alam na nila yung ahas na yun, baka mandag. Na pag natunglaw, bilang mo yan, 10, 9, 8, walang nangyayari. Mamaga, una rin mamamaga, talaga makamandag. O kaya biglang mabuwal at mamatay. So siguro binigila, pustahan tayo, 5 seconds lang yan. Pustahan tayo, 10 seconds lang yan. Tutumba na yan. Mamamaga mo rin. Siguro ganun yung iniintay nila. Nang matagal na sila yung naghintay, wala namang masama nangyari sa kanya, nagbago palagay. Ang tao, mabilis eh, no? Siya isang Diyos! Nagets nyo? Noong una, ang sabi, mamamatay tao siya. Nung hindi namatay, Diyos yan. Parang halimbawa, talagang bumagsak ang pamilya nyo, talagang hindi kayo kinilala ng buong angkan nyo. Tapos bigla kayong yumaman, paglipas ng isang taon, ang dami ng kaibigan niya. Ang tao ganun, mabilis eh. Sabi nga nung naalala ko nung pag-eleksyon, maraming balimbing. May kilala ba kayo? Kung di man balimbing, hunya. So mabilis pagbago, mabilis sila na, hindi kasi nila alam yung katotohanan. Kaya, ang initial reaction nila, kung ano lang yung nakikita nila. Amen? Huwag ganun. Kailangan pag-isipan natin, tingnan, huwag agad magbuka ng bibig. Ang pinuno ng pulso, yun na, ang tingin sa kanya Diyos. Ang pinuno ng pulong yun na isang nagngangalang Publio at malapit sa lugar ng kanyang lupain. Pag sinabi mo lupain, malaki. So, ibig sabihin, may mayaman doon ang pangalan ay Publius. Malugod niya kami pinatuloy sa loob ng 3 araw. Sabihin ko sa inyo, ilan ang kasama rito? 270. Hindi pa kasama siguro si Luke. Si Luke yung nagsulat nila, tama? Si Lucas, Acts. So, ang dami nila. Siguro ang laki ng bahay nito kasi 270. Kami nga lang, magpapasok ng 3 sa bahay, siksikan eh. 270, 3 araw. Mayaman talaga. Amen? Okay. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay nun dahil sa lagnat at dysenteria. Yung dysenteria, nakukuha to sa dumi, kung di ako nagkakala sa dumi sa tubig. Kasi nung panahon naman wala pang water filter, walang nawasa, walang MWSS, wala pang alkaline water, kaya sakit ng puro sa tubig. At sabi ito, yung dysenteria, yung dumi, parang everywhere, parang nakukuha sa tubig. Kaya ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, knowing Paul ulit, bago mag-pray yan, ang gagawin niya, mag-share. Ulitin ko yung purpose ng buhay mo, wala sa lugar mo ngayon. Ang purpose ng buhay mo sa sinabi ng Diyos sa'yo.
Knowing Paul, ang purpose niya, mag-mission. At alam ko tayo rin dito mag-mission. Amen. Ang ginawa niya, bago yan mag-pray, nag-share. Ano sabi niya rito? Ipinatong ni Pablo pamay sa may sakit at ito ay bumalik. Dahil sa nangyari ito, pagdating ng mga taga-Ron, may karamdaman, sila pinagaling din ni Pablo. So hindi lang isa, mga tiga-Ron, hindi natin alam kung gaano karami ang pinag-pray at pinagaling ni Pablo. Siyempre, si Lord yun ang magaling. Binigyan nila kami ng maraming regalo. Nakita niyo yung pag-ikot ng storya. Mula sa tawag, mamamatay tao, biglang Diyos. Tapos ngayon, siya na yung binibigyan. Ulitin ko, siya ay nasa Malta. Amen. Yung Malta, na tingin mo ay problema, naging biyaya pala. Amen. Kaya lagi ko itong ulit-ulitin sa inyo. Kung anong estado ng buhay mo ngayon, temporary lang yan. At hindi yan na nag-define kung sino ka. Sapagkat ang definition ng buhay mo, ikaw ay sa Diyos, pinagpalan totoo. Amen? Wala sa bahay, wala sa trabaho, walang eskwelahan na pinapasukan ng anak mo. Ang definisyon ng buhay mo, ang definisyon ng buhay mo, nasa misyon na inilagay ng Diyos sa Panginoon natin. Amen? Okay. So, binigyan ng marami regalo, ng palisa kami, binigyan pa nila kami ng aming mga kailangan sa paglalakbay. So, nakita natin, from being ginajudge, naging napakataas ng tingin. Ulitin ko, nasa Malta yan. Kahit nasa Malta ka ng buhay mo ngayon, laging nandun ang biyaya. Amen? Natuklaw ka na, may blessing pala. Amen? Kaya wag porke nandyan ka ngayon sa Malta ng buhay, hindi ka nagtatapos dyan. Bukas pangalawa, tataas ka rin. Amen? Okay. Madalas bago magdating ang road ng buhay, dumadaan ka tayo sa Malta. Ikaw, nasa Malta ka pa ngayon? Natuklaw ka pa ngayon? O nandun ka na papuntang road? So isipin natin yung Malta stop over. Amen? Okay, breakthrough in Malta. Tingnan natin. Number 1. Kaya kapag nasa Malta ka, ano una mong gagawin? Pumunta ka Diyos. Manalangin. Knowing Paul, sigurado ako all along the way nagpe-pray yan. Amen? Huwag na huwag ninyong kakalimutan ang ating prayer life. We are defined by not who we are, but how are we praying. Gaano ba katindi yung prayer life mo? Bakit? Kasi yun yung komunikasyon nyo sa Diyos. Doon mo nakikilala ang Diyos, doon mo nasasabi sa Lord, amen, kung gaano mo siya kamahal, kung gaano mo binavalue yung buhay mo. It's our communication to the Lord. And sometimes God speaks to us through prayer. Meron na bang yung isa na pipray ka, sumasagot ka Diyos? Amen, di ba? So, napakaganda because it's our communication. Kaya nga sabi ng Lord, give us this day our daily bread. Bakit daily? Para araw-araw tumawag ka. Amen? Pwede naman ibigay ng Lord. O ayan, 60 years. Pwede. Pero gusto na Lord, araw-araw kausap mo siya. Ganun yung mga nagmamahalan. Yung mga nagmamahalan nga, hihahatid mo na eh. Paghatid mo ng bahay, text na pagdating ng bahay. Amen. Pagdating mo, dito na ako sa house. Uy, pagkagising bukas, message mo ko agad ha. Grabe, nung mag-asawa na. Saan ba yung asawa ko? Bahala sa buhay niya. Joke lang yan. Okay, talk to God first. Takbo sa Diyos, wag kung saan-saan. Psalms 50:15, and call to me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor. Alam niyo, ang Diyos napakabuti. Pag may problema ka, hindi ka tinatalikuran ng Diyos. Gusto pa nga niya, tumawag ka eh. Amen? At ito maganda, ito yung maganda. I will deliver. Sino rito tumawag sa Diyos at sinagot siya ng Diyos? Amen? Lahat tayo. Amen? Kaya kung ikaw, Kristiyano, ang sarap ng buhay mo. Bakit? Yung Diyos na may likha ng sanlibutan, sumasagot sa iyo. Yung Diyos na may likha ng langit at lupa, habang nag-i-exam ka, Lord, nakalimutan ko yung sagot. Tumingin ka. Lord, salamat. Hindi yun, mag-review ka ha. Kaya nang pinigay, Nay, perfect. Talino mo anak, partida yan, matalang ginamit ko. Walang ganun dito. Amen? Sabi dito, ito yung nandun siya sa barko. Sabi dito, kasi lumalakas na yung barko. Balikan natin. But now I urge you to keep your courage. Pinapalakas na yung loob ng mga tripulante. Sabi niya, because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. So alam na nila. Kasi bakit? Last night, an angel of God whom I belong to, biro mo talagang alam niya, galing ako sa Diyos, whom I serve stood beside me. Dumating ang anghel, maaaring nagpe-pray siya, maaaring hindi, during prayer, we don't know. But one thing is for sure, sumasagot ang Diyos.
Ayun sabi, and said, do not be afraid, Paul. You must stand before trial in Caesar. So yung mga sinabi sa kanya, hoy, hindi nagtatapos dito ang buhay mo. Hindi nagtatapos sa dagat ang buhay mo. Hindi nagtatapos sa Malta ang buhay mo. Tatayo ka kay Caesar. Parang hindi nagtatapos sa utang ang problema mo. Hindi nagtatapos sa hirap ang buhay mo. Hindi nagtatapos sa sakit ang buhay mo. Hindi nagtatapos sa kahirapan ng buhay mo. Pinagpala ka ng Diyos. Bakit? Sabi yun may biyaya ang Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Kaya huwag na huwag mo sasabihin, hanggang dito na lang ba ang buhay ko? Puro hirap, puro sakit. Hindi. Kristiyano ka una sa lahat. Amen? Kahit na ang apelido mo ay puro problema, apelido mo pa lang yun. Hindi ikaw yun. Amen? Your present condition doesn't define who you are. But what God has given to you. Ano binigay sa inyo ng Diyos? Amen? Okay. Kaya tatandaan ito, lahat napakaganda niyo. Do not be anxious about anything, but instead pray about every situation with prayer, petition, with thanksgiving, and let your request be made known unto God. Ibig sabihin, pag may problema ka, pag may worry ka, mag-pray ka. Pag may dinadaanan ka, mag-pray ka. Pag may problema ka, mag-pray ka. Ano sabi dito? Magpasalamat ka na. Ito ang maganda, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Hindi mo maintindihan, nandito kami sa problema ngayon. Narasaktan ako ngayon, pero payapa ako. Bakit? Alam mo yung Diyos may hawak sa buhay. Amen? Iba yung kapayapaan na binibigay ng mundo, iba yung kapayapaan na binibigay ng Diyos. Para si Pablo, nasa barko, nalulubog ang barko. Imagine niyo, meron na ba naka-experience ng gano'n? Nasa barko, tapos bumabagyo? Wala pa naman. Ako nakaranas na. Papunta kaming Corregidor noon. Yung ferry, alam niyo na ferry sa Manila Bay ba yun? Doon, sumakay kami kasi papunta Corregidor yun. Parang 1 oras siya tayong biyahe. Inabot talaga kami ng bagyo. Ang lapit lang nun. Biglang ang init-init sa Manila Bay. Pagdating papunta na kami nangangalahati, gumagano'n yung ferry. Binigyan lang kami ng life jacket. Alam niyo si Daniel, bata pa si Daniel lang tao. Tuwan-tuwa na nilagyan na sa jacket. Yay! Feeling niya si Dora siya. Iba talaga, bata, walang alam dito. Basta alam niya, kasama niya kami, hindi natatakot. Pag nilanong, bakit hindi natatakot? Kasi kasama daw kami. Alam niyo na maganda sa bata, hindi natatakot sa buhay. Basta alam niya, kasama niya nanay at tatay niya. At dapat ganun din tayo para tayong bata. Hindi ka matatakot, bakit? Kasama mo ang Diyos. Merong isang pastor na veterano na siya. Tapos parang nagle-lecture siya sa isang mga nagdo-doctorate, kasi doktor na rin siya. Sabi niya, Doctor, if there's one message that you can give to us, to motivate us, to encourage us, what is it? Sabi niya, isip siya. Sabi niya, Jesus loves me. This I know. Ikaw ba kaya mong paghawakan? Jesus loves me. This I know. Naniniwala ka ba na mahal ka ni Jesus? Amen! Yun lang, sigurado ka, panatag ka na. Kahit ano pa pagdaanan mo, panatag ka. Dahil dito sa mundong to, o sa darating na mundo, alam mo, pinagpala ka ng Diyos. Amen? At hindi mo maganda ito, naisip ko lang kahapon. Baka dumating na talaga yung oras. Lahat naman tayo darating doon eh. Hindi lang natin alam sino mauna, pero doon lahat ang puntanan natin. Siguro ang sarap. Sis, kamusta ka na? Ba't nandito ka rin pala? Ganun eh, no? Uy, Brad, praise God, nandito tayo. Asan si ano? Kanina ko pa nga hinahanap eh. Ganun eh, no? Na lahat tayong taga-Shikay na magkikita-kita doon. Uy, Dean, di ba ikaw si Dean? Ikaw yung anak dati, ganyan ka lang. Wow, ngayon. Praise God, nandito ka. Pastor Joby, hama na ng buhok natin, di ba? Yung mga ganun, magkikita-kita tayo doon. Doon na! Tapos sabihin ako ni Pastor, ano, masakit pa ba? Wala na sakit-sakit dito ngayon eh. Wala na sakit, malakas na ako. Di ba ang sarap nun? Makikita ko si Ditas nandun. Ditas, ba't ang bata-bata mo ngayon? Slim ka na. Di ba? Di ba ang sarap tayo lahat kasi kahit na makikita-kita tayo doon. Tapos sasabihin mo, oy, Pastor, ito yung ano, ay hindi na ako Pastor doon, Brad na lang din ako siguro doon. Kaya Wendell na lang, hindi ko alam eh. Ito yung nanay ko, ito yung tatay mo, ito yung mga klase mo, naisama rin mo. Ang sarap. Amen. Kaysa hanapin, ay, asan si ganun? Hindi ko nga alam, ibang nandun. Ay, ba't nandun siya? Di ba, ano yun? Di ba? Ba't nanay mo nandun? Di ba? Napakasarap na tayong lahat magkikita-kita sa finish line. Amen?
Okay, sabi dito, pag nasa Malta ka, manalangin ka. Kapatid, kung nasa, hindi ko alam kung anong chapter ng buhay mo meron ka ngayon. Kung Malta man yan, isa lang sigurado, isa lang kailangan mo, mag-pray ka. Wala nang iba, mag-pray ka. Sabi nga, kung huwag mong dibdibin ang pinagdadaanan mo, tuhurin mo na. Tuhurin mo na. Amen? Pangalawa, respond. Pag nasa pagsubok ka, imbis magalit ka, mag-respond ka. Sabi dito, parte lang ng buhay mo yan, hindi mo buhay yan. Si Daniel, yung anak namin, nagkakamali. Siyempre, wala naman talagang perfecto. Kahit ako, nagkakamali. Pero lagi ko sinasabi sa kanya, okay, meron siya pinagdadaan ng mahirap. Anak, hindi mo buhay yan. Parte lang ng buhay mo. Lalo na nag-aaral siya nung nag-college si bata. Nahirapan yung bata kasi working student si Daniel. Hindi ko ito pinagmamalaki. Pinagmamalaki yung mabuti ang Lord sa buhay niya. 3 trabaho ng bata. Nag-cashier siya. Tapos, ano ba yung ginawa niya? Ano ba yun? Yung parang sa dorm, siya yung attendant. RA, ano tawag doon sa ano? Basta resident assistant, parang gano'n. Kasi siya yung para sa dorm, siya yung nag-a-assist. May isa pa meron siyang sinalihan na parang organization, yung mga nag-declaim, parang gano'n. Kaya 3 yung trabaho niya. Plus nag-aaral siya. Nahihirapan yung bata. Hindi madali mag-aaral sa ibang bansa. Amen? Nagpapaturo siya sa akin, malay ko dun. Pero umiiyak yung bata. Pero sabi ko, parte lang ng buhay mo, hindi yan ang buhay mo. Praise God, nakatapos. Amen? Kapatid, ano man yung kinalalagyan mo ngayon, kahit mahirap yan, parte lang ng buhay mo, hindi yan ang buhay mo. Bukas makalawa, tapos na yung chapter. Yung tatlong pandemya, sa tingin mo, nung unang pumutok yun, nung unang nag-lockdown, sino rito hindi natakot? Siguro lahat tayo kinabahan. Kasi paano na, di ba, yung mga tigil pasada, tigil trabaho, bahay ka lang, tapos wala kang bigas, tapos may anak kang maliliit, may akit ka talaga ng puno, maghanap ka na lang ng mangga, tsaka saging. Di ba? Tapos wala kang sahod, hindi pumasok sa ATM kasi sarado ang kumpanya, wala kang pera. Ano gagawin mo? Magpipray ka talaga. Pero kapatid, parte lang ng buhay natin, hindi yun ang buhay natin. Amen? So, respond. Ano ba yung respond? Yung iba kasi nagre-react. Ito magkaiba yung respond at react. Tandaan natin, yung respond, tumugon. May pinagdadaanan, tumugon. Yung react, gumagante. Parang ganito lang yan, sinaksakan ako ng gamot. Hintayin natin tumalaba. Dok, nagre-react. Yung react, ibig sabihin, bigla nagka-rashes, bigla ako nagka-FBM. Yung nag-react, hindi tinanggap ng katawan mo yung gamot. Yung reaction. Pero yung nag-respond, pumatalakda. Yun yung respond. Sa buhay natin, pag nasa Malta ka o nasa problema ka, mag-respond ka. Tumugon ka. Sabi dito, reaction daw, aggressive. Ang response, kalmado. Ang reaction daw, fuels disagreement. Ang response helps resolve it and empowers you. So, nung nandun sa Malta si Pablo, hindi siya nag-react, hindi siya nagalit, hindi siya Lord, nakalawa mo, punta ka ng Rome. Nag-respond siya. Kalmado nga lang siya. Kumukuha pa nga siya ng kahoy-kahoy. At hindi siya nagmataas. Sinabi, mga alipin, kayo umuhan. Hindi siya ganun. Kahit ako tutusin, bishop siya o siya pinakamataas na apostol siya eh. Pwede niyang iutos ko mga prisonero. Pagsilbihan ako, hindi ganun. Siya mismo yung gumagawa. Because Jesus came to serve and not to be served. Kaya tayo, bilang mananampalataya, maglingkod din tayo. Amen? So, respond to your situation. May problema ka, respond. Huwag kang magalit, huwag kang mainis. Tumugon ka ng maayos din yan. Tandaan, pag ikaw nag-react, hindi maayos siya. Parang sa mag-asawa lang yan. Ako, tinatamaan ako. Pag may sinabi yung isa, hindi nagre-respond, nagre-react. Hindi naman ako yun eh. Tama din. Respond. Ano dito? Paul, respond by grace kahit nasa gitna ng pagsubok. Romans 12:2. Do not conform by the patterns of this world. Yung huwag mo tignan yung sitwasyong nangyayari. But be transformed by the renewing of your mind. Tignan mo ano yung magandang bagay. Bakit ka nandun? Teka, bakit ako nagkasakit? Teka, nasobrahan yata ako sa Kristipata. Teka, nasobrahan yata ako sa fishbowl. Respond, hindi yung kung ano-ano na lang yung gagawin mo, magwawala ka mo. Alamin mo ba't ka nandyan. Lord, ano yung dahilan? Bakit nandito kami sa sitwasyon? Lord, bakit kami ni-scam?
Lord, bakit ganito yung buhay namin? Nagpe-pray naman kami, nag-attend naman kami sa church. Pumunta kami sa church, pogi, pastor. Huwag yung sa kapila. Amen? Pero ba't ganun? Mga kapatid, hindi porke nagpe-pray, nag-church, accepted sa problema ng buhay, walang ganun. May biyaya, oo, hindi nawawala, pero nasa mundo pa tayo. Pero kahit na pagsubok ka, ang biyaya ng Diyos nasa iyo. Itatawid at itatawid ka niya. Amen? Depende na lang kung paano ka tumugon, paano ang respond mo sa buhay. Sabi sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good for those who love Him and have been called according to His purpose. Kapatid, kung nasa Malta ka man ang buhay mo ngayon, may mangyayari maganda. May sakit ka man ngayon, may mangyayari maganda. Natanggal ka man sa trabaho, may mangyayari maganda. Dahil hindi dyan natatapos ang buhay mo. Amen? Sabi sa Tagalog, alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ng Diyos para sa mabuti. Lahat ng bagay gumagawa ng Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sino nagmamahal sa Kanya? Amen? Silang mga tinawag. Para na ako ang magbasa. Ayon sa Kanya, layunin. Tinawag ka ba? Amen. O di ibig sabihin, all things work together for good sa buhay mo, kapatid. Amen? Akala mo lang problema, hindi mo alam biyayaman. Akala mo lang pagsubok, hindi mo alam may blessing pala. At tandaan nyo, ang Kristiyano, babagsak pero hindi lalagakpak. Ang Kristiyano, masasaktan pero hindi hihinto. Ang Kristiyano, mabubuwal pero tatayo. Amen? Depende yan kung paano ka magre-respond. Amen? Sabi dito, pag nasa Malta ng buhay, alalahanin na may dahilan ang lahat ng bagay. Amen? James 1:19, mga kapatid ko minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Aray, tinamaan ako. Be quick to listen, slow to speak, be slow to get angry. Respond to your situation. Pag may nagsabi sa iyo ng pinagchismisan ka, huwag mong sabunutan agad. Pag yung anak mo umuwi galing school, Mami, inaway ako, tanungin mo bakit. O kaya, umuwi ka galing sa trabaho, nagsabi ka sa misis mo, mahal, ganito nangyari sa trabaho. Huwag mong awayin agad yung asawa mo, tanungin mo. Amen? Kagaya ng mga taga-Malta, mamamatay tao yan. Amen? Pag nasa Malta, huwag pabigla-bigla, tumugon. Ang sasakyan, magpepreno, ang sasakyan, maaaring mabangga. Pero hindi nakukuha sa init ng ulo lahat. Amen? Lalong-lalo na sa kalsada ngayon, maraming bumabaril na lang. Amen? Dahil mga nagmamaneho, ingat-ingat kayo. Huwag pabigla-bigla, tumugon. Ako, hospitality ko pa. Hindi po nasa problema ka, hihinto ka na sa paglilingkod. Yun nga lagi ko sinasabi, nasa problema ka pala, ba't tayo mag-church? Nawalan ka pala ng trabaho, ba't tayo mag-church? May problema pala kayo, ba't tayo mag-pray? Sino ba kasasagutan sa lahat ng problema natin? Si Lord. Bakit tayo tumatakbo kay Lord? Tinatakbuhan pala natin ng Lord. At hindi porke nasa problema ka, hindi ibig sabihin exempted ka sa paggawa ng mabuti. Ulitin ko hindi porke may problema ka, hindi porke may sakit ka, pero lang yung sakit mo talaga, bedridden ka. Hindi na yan dahilan para gumawa ka tumulong. Kahit sabihin may problema ka, may magagawa ka pa rin sa ibang tao. Amen? Then si Pablo, tumutulong ka pa rin kahit may pinagdadaanan ka. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kahit hindi dahilan ng Malta para gumawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi yung porke, tulungan mo naman ako, ano gagawin? May bubuhatin lang. Sorry may problema ako pinagdadaanan. Tutulong lang naman magbuhat Kung kaya mo, tumulong ka. Huwag natin gagawin exemption, yung pagtulong sa kapwa o paggawa ng mabuti kasi may pinagdadaanan. Pwera lang kung talaga hindi kaya. Amen? Sabi dito, ano ginawa ni Pablo? Nabagyo, binagyo, lumubog, lumulutang-lutang, nilalamig. Anong ginawa? Paul gathers food. He shook the snake. Paul prayed for the sick. Paul shared the message. Nasaan siya? Sa Malta. Katatapos ng lubugin, katatapos ng lamigin, katatapos ng may magyaring hindi maganda. Ano ginagawa? Tumulong pa rin. Mga kapatid,
Hindi dahilan ang pagsubok para huminto sa paggawa at pagpulong. Ulitin ko, hindi dahilan ang pinagdadaanan para huminto sa gawain sa church. Ba't hindi nag-church sila na? Kasi may problema sila eh. Problema pala kayo. Bakit kayo ayaw niyo pumunta kay Lord? Pero gusto mo ng blessing. Sabi mo, sige, pag-pray mo na lang ako kasi may problema. Doon ka ikaw mag-pray. Malay mo mensahe para sa'yo. Amen? Ephesians 2:10, kung kayo, ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at pakipagsa natin kay Kristo Jesus at nilikha tayo para sa mabubuting gawa. Yung katabi mo, ginawa yan para sa mabubuting gawa. Tingnan mo ang katabi mo kung talagang mo kahit mabubuting gawa yan. Parang ayaw maniwala. Amen? Sabi sa Proverbs 3:27, ang kagandahang loob ay huwag kaisa kapwa. Ayun o, huwag daw natin ipagay kung kaya mong tumulong, kung kaya magbigay. Ayun o, kung ikay may kakayan namang ito, magagawa. Talaga, Pastor, wala akong kakayanan eh. Okay, sige, pag-pray mo na lang sila. Amen? Hindi kayang limitahan ang kayang gawin ng isang mananampalataya. Ganito ko hindi kayang limitahan ang sitwasyon ang kayang gawin ng isang mananampalataya. Bakit? May Kristo siya sa buhay. Kung di mo kayang tumulong sa pera, sa gawa, ipag-pray mo sila. Hindi exemption na tayo tumulong sa kapwa dahil tayo ay nilikha para sa mabubuting gawa. Amen? Galatians 6:10, therefore, as we have opportunity, let us do good. Saan? All people. Nakikita mo naman na talagang kapos na kapos sila. Ayaw mo pang tumulong. Tumulong ka naman. Hindi naman siguro makakabawas sa budget mo kung magbibigay ka ng 50 pesos o 100 pesos. Amen. Do good. Sabi ito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyahin ng Diyos. Kung anong itananim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ano gusto nyo? Gumawa ng mabuti? Amen. Para tayo rin umani ng mabuti. Nasa Malta ka, huwag kakalimutan gumawa ng kabutihan sa kapwa. Amen? And within calm and rest. Pag nasa pagsubok, kalma lang, bre. Walang nangyayari pag pabigla-bigla. Sabi ito, bahala si Lord sa'yo, kaya easy ka lang. Amen. Noong Biyernes, nagpunta kami sa UST kasi pinalo-up namin yung aking sabi niyo sa prayer, mga kapatid, may tentative schedule na March 17, Monday yun, napakaganda, Monday. Bakit? May isang linggo ako na magpapahinga ako, lolo ng Lord, nandito na rin ako next Sunday. Hindi ko alam. Depende sa sabihin ng doktor. Pero Monday yun, ang haba ng pahinga ko. Pakisama sa prayer na matuloy na. Tapos, habang nasa UST ako, nakapagpa-check up na rin ako sa ortho at saka sa opta. Biro mo, yung dami nangyari Friday na yun. Bakit? Kalma ka lang si Pastora, pakalpalakad-lakay. Kala po kanya UST. Punantal mo to sa mga doktor. Dok, pwede pa rin. Kala mo, tiga UST na nga yan. Amen? Easy-easy lang yan. Ang usap mga doktor. Si Dr. Leonora nga pa. Joke lang. Amen? Kalmado lang. Nangyari, nung umuwi kami Laguna, na to, nakapagpa-check up ako eh. Biro mo yung ibang haba nilang pila. Kami nakapagpa-check up. Bakit? Favor lang yan anak ng Diyos. Amen? Okay, kalma lang kami. Pag nasa Malta, kalma ka lang. Kung may problema ka, kalma ka lang kasi walang masusol ang taong pabigla-bigla. Ang taong galit, wala. 2 Timothy 1:17, for God has given us the spirit of fear, but a power of love and sound mind. May tamang pag-iisip ang anak ng Diyos. Hindi galit, hindi nagdamot, hindi nagwawala. Kalma lang. Tingnan mo yung katabi mo, kalmado lang. Kalma. Amen? Sabi dito, the secret of calm and rest, from Psalms 55:22. Cast your burden on the Lord. Yun yung sekreto. May sakit ka, kalma ka lang. Mamamatay na ako, mamamatay ka talaga. Ay, dami na akong problema. Kalma ka lang. Kumikilos ang Diyos, minsan na kahit last minute, hindi ka pababayaan. Alam niyo sa totoo lang, bigyan ko kayo ng nung week na yun, talagang hectic ang schedule ko. Tapos nagkaroon ako ng infection sa mata, kaya ako naka-goggles. Meron kaming seminar sa BGC. Grabe, mga kaharap ko, mga talagang mga
may sinasabi sa Huawei, alam niyo Huawei, yung sa telepono, may seminar kami doon, mga country manager, mga director, nahihiya ako. Gwapo kasi, hindi, joke lang. Magayang ganito, Sakto naman kasi, nagsimula kasi ito Tuesday afternoon. Hindi ko lang, akala ko napuwid lang. Alam nung umaga na, hindi ko naman din napansin, pala sabi nila nung kasama ko, Pastor, sa umaga, ano nangyari dyan? Hindi naman siya nawawalan ng una, maghanap siya, para ko sinapak. Mga kausap ko ron, mga executive. Siyempre, pagkausap mo, executive, kahit naman sino, pagkausap mo, dapat eye to eye ka. Yan ang sikreto. Para, kunwari sincere, kunwari sincere. Tapos pag nakikipag-handshake ka, ang sikreto niyan, pag dapat dalawang kamay. Tapos, how are you? Alam mo, kilala mo sila. How are you? How's business? Wow, di nila alam kung English. Yung mga ganon, yung ba talagang sincere, pag nakipagkamay, dapat dalawa, ganyan. Di, syempre, tuwan-tuwa ka. Kaya lang nahiya talaga ako. Nagsalamin ako, hindi kasi protective glass yung dala ko, reading glass lang. Nakakahiya. Tapos yung linggo yan, talagang kahit anong gusto kong mag-aral, di ako makapag-aral. Biyernes, nasa ospital, basta busy. Meron na ako nakaprepare na message, hindi naman talaga ako. Kaya lang talagang struggle ako, Lord, bakit pa ang hirap? Alam niyo, binigay ng Lord tong message na to, Sabado ng umaga. Namalengke si Pastor, akala niya tapos na. Sabi niya, okay ka na ba nung gabi ang Biyernes? Kasi normally Biyernes tapos na message. Sabi ko, kaya lang yung parang hindi ko maintindihan. Minsan kasi may ganun maintindihan. Kaya lang, Sabado ng umaga, namalengke siya. Pagbalik niya, nagko-computer ako. Kala ko ba tapos ka na? Hindi. May message si Lord bago. Madalian ako. Praise God. Ito na. Bakit? Ang Lord laging on time. Pag ikaw binigyan ng Lord ng assignment, ibibigay niya sa iyo yung resources na kailangan. Amen? Naalala ko nang tinayo sa tibagan, wala pa talaga, basta pinag-pray lang natin, Lord, kailangan namin ng ganito. Ngayon, meron na. Bakit? Ang Diyos nagpo-provide ng lahat ng kailangan. Amen? Okay, sabi dito, Psalms 23:1-2, The Lord is my shepherd, I lack nothing. Ito maganda. Pag kailangan mo ng pahinga, pagpapahingin ka niya. He makes me lie down. Sino naghihiga? Si Lord. Pagpagod ka na, magpahinga ka. Kasi pag hindi ka nagpahinga, pagpapahingin ka ng Lord. Ano gusto mo? Magpahinga ka o si Lord magpapahinga sa'yo? Ang kulit mong bata ka, matulog ka. He makes me lie down. Alam ko, nakakapagod ng mundo. Nakakapagod ng trabaho, nakakapagod ng birma, linggo-linggo, maaga pupunta tayo dito. Tapos mamaya, na pastor, mayroon pang gawain. Yung iba, may gagawin pa. Nakakapagod, tapos bukas lunis na naman. Yung iba, mag-aaral. Pero mga kapatid kong maganda, pag nasa Panginoon ka, pagpapahingin ka talaga. Kalmado ka. Bakit? Ang presensya niya hindi nawawala sa mga anak niya. Amen? Sabi dito, the Lord Himself will give you rest. Huwag lang kayo matulog sa church, ha? Kasi sa church, mayroon na balita si Yutiko. Alam mo nangyari kay Yutiko? Nasa third floor, nagme-message si Pablo, nahulog, patay. Baka may makatulog bumagsak, hindi ko mapag-pray. Joke lang. Kung inaantok, okay lang, walang problema. Amen? The Lord Himself will give you rest. And then, eternity matters. Ulitin ko, ang misyon natin, mas mahalaga sa kinalalagyan natin. Kung nasan tayo ngayon, hindi yan ikaw. Kung may pinagdadaanan yan, hindi ka ikaw. Kung mayroon kang problema, hindi yan ikaw. Ikaw yung sinabi ng Diyos na maging ikaw. Amen? At yun na ikaw ay isang pinagpala, pinaburan ng Panginoon. Amen? Tandaan muna sa lahat, eternity matters. Tinanong ko ito kahapon sa TS. Tanungin ko kayo ngayon. Sa lahat ng ginagawa nyo sa araw-araw, ano doon yung merong kahalagaang eternal? Anong bagay na ginagawa mo ang may halaga eternity? Trabaho mo ba? Mananahe. Yung ginagawa mo, makakaabot sa langit. Ano lang ha? Kunwari lang ha? Driver ka, yung papagmamaliw ka, abot sa langit. O kaya, teacher ka, yung pagtuturo mo ba, abot ang langit. Ano yung ginagawa natin na pwede mabot ng langit? Amen? Ang importante yung aabot sa langit. I'm not saying na hindi importante yung ginagawa ng trabaho, pag-aaral, ginagawa sa bahay. I'm just saying, meron tayong ginagawa dapat na magbabalid eternity.
Sumagot yung isang kapatiran. Sabi niya, para to sa kanya, ang pinakabagay na may value sa eternity, alam niyo, unang-una, prayer. Kausap mo agad eh. Di ba? Sino na nagpe-pray dito? Masabi na yun. Amen. Tapos yung ginagawa natin ngayon, this will last until eternity. Ito maganda. Pag ikaw ginagamit ng Panginoon, the Lord Himself will reward you. Amen. Kaya kung ikaw umaawit, nagpapaawit, nag-aayos ng silya, nagtuturo sa bata, nag-a-usher, nag-a-MC, nag-memory verse, lahat ng ginagawa niyo sa Panginoon, bukas pangalawa, sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Bawa, nagluluto ka lang. Ito para sa gawain ito, natutuwa ang Diyos sa'yo. Tanyo, ang sarap, kahit walang sahog. Nakain na ba kayo ng spaghetti pancit, walang sahog? Tinola, walang sahog, pero masarap. Ginawa ng may pagmamahal. Amen? Sabi dito, ito si Heidelin Diaz. Kilala niyo, Marco yun. Nung pauwi siya, nung galing sa, nanalo siya, di ba, siya yung unang gold medalist ng Olympics. Ngayon, may laking banner. Welcome home, Heidelin Diaz. Yan. Ngayon, punto ay mga tao, palakpakan. Ngayon, may kasama siya isang misyonaryo galing Africa. At doon sa Africa, siya yung ginamit ng Lord para makonvert yung isang tribo. Ang daming kaluluwa. Ngayon, nung pauwi na siya sa Pilipinas, si Heidelin, welcome. Siya walang nakakilala. Parang nalungkot siya. Bakit ganun? Ako yung ginagawa ko naman sa'yo, parang eternity matters yun, di ba? Mga ligtas na yung mga kapatid sa Africa. Pero wala man yung sumasalubong sa akin. Si Heidelin, ginto lang. Ako kaluluwa eh. Di ba sabi mo nga, isa lang kaluluwa mo ako sa lipo-lipo kayo nagdadilaw sa langit? Bakit sa akin pala nagdidiwang dito? Lulungkot siya. Sumugot ang Lord, anak, hindi ka pa naman umuwi eh. Hindi ito, pag sumunod umuwi. Amen? Kaya kung tayo, hindi na mapalakpakan sa ginagawa natin, huwag ka mag-alala, ang Diyos want to us. Amen? Kahit na hirap ka mag-aral, na-assign ka ni pastor sa pulpit, yung pastor naman kasi. Kumagala si Lord that will us. Amen? Kung magpapakanta, na-assign ka na prayer, na-assign ka na magpa-praise and worship, si Lord tuwan-tuwa sa iyo. Amen? At ang pinakamaganda, ang Lord ang natutuwa sa atin, hindi ang tao. Amen? Pinalakpak nga ng tao, si Lord naman, nainis sa'yo. Puro pala kasi nuwaliw yung pinagsasabi. Mas maganda, hindi ka man mapasalamatan ng mundo, si Lord natutuwa sa iyo. Amen? Yun ang nag-iisang the best na matutuwa sa atin si Lord. Amen? Sabi dito, hindi ka taga-Malta, biyaheng langit ka. Yung iba hindi pa. Ulitin ko hindi tayo taga-Malta, pero ibang tao, hindi biyaheng langit. Kaya mga kapatid, double time. Nakita niyo na ba nangyayari sa paligid ngayon? Hindi ko kayo tatakutin Nung isang araw, nasa White House ako, si Trump at saka yung presidente ng Ukraine, si Lewinsky ba? Basta yun na yun, boy, pinauwi ni Trump yung presidente ng Ukraine. Saka nakakita ng gano'n. Amen. Tapos yung China, nabalitaan nyo, meron doon sa sakyan ng China na paikot-ikot lang sa Metro Manila, kaya i-capture yung IMEI code ng cellphone. Kasi merong IMEI code ng cellphone. Ano yung IMEI code? Parang ito yung pinaka-address ng isang SIM card. Kayang i-clone ng mga machine yun. Paikot-ikot. Tapos pupunta pa sila doon sa mga military installation, bases. Tapos marami nakukuha ang alam niyo parang torpedo, mga malalaking ganyan sa ilalim ng dagat. Ano yun? Ang noon, para kumuha ng impormasyon sa network. Di ba nakakatakot? Sabi nga nung isa, baka isang araw, sakupin na lang tayo ng China. Hindi ko alam, pero ako siguro, si Lord bahala sa atin. Amen? Tapos nangyayari sa paligid natin, sa mga politiko natin, nagbabalimbingan na, yung santulay sa asan ba yun? Gumuho. Tapos yung yung sa bagong silang, chinap-chap. Nakita niyo yun? Hindi ko tinatakot Pero grabe yung paligid ngayon. Ang daming adik, ang daming rugby boys sa Novaliches pa yan. Dati walang rugby boys doon. Ngayon pag-uwi ako, nandun nakaabang. Hindi naman sila nagbubulo, pero ang point ko, parang gulo ng Pilipinas ngayon. Mga kapatid, tayo ang salt and light of the Philippines. Of the world. Pero sabi nga sa mga BSA natin, mag-double time tayo. Pray for them. Kung hindi ka man makapag-share,
mag-pray natin ang Pilipinas. Pinagpe-pray ba natin ang Pilipinas? Pinagpe-pray ba natin tong kaisyo, yung timbagan, yung church? Let's pray. Tama-tama, prayer nito mamaya. Pag-pray natin. Kasi kailangan yung mga asin at ilaw ng sanlibutan. Mas ngayon, ano? Dahil baka ito na yung end times ng end times. Kaya dapat tayo mag-pray. Dahil marami pang hindi nakakilala sa Panginoon. Philippians 8, what is more, I consider myself everything lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have made lost all things. Consider them garbage. Sabi niya, kahit anong na-achieve ko sa mundo, mayaman si Pablo, may doctorate degree siya, marami siyang naisulat, pero sabi niya, garbage. Kung di ako nagkakamali sa Greek to, parang ano eh. Lahat ng na-attain kong mayamanan, galing, katalinuhan, posisyon, sa kanya walang kwenta dahil ang pinakamahalaga sa kanya, si Kristo. Anong silbi ng buhay mo, makamit mo ang mundo na wala naman ang kaluluwa mo? Ano ang silbi mo, yumaman ka man, scammer ka pala? Amen? May scam na ba rito? Sana naman wala pa. Pero yung katabi mo, patingin-tingin lang, pero may problema yun. Pakitingin lang. Tingnan mo nga. May problema ko. Ako din meron eh. Pero isa lang sigurado, si Lord Panis. Amen? Okay, Philippians 3:20, but our citizenship, o ayan. Si Pastor, ano lang daw siya, US visa. Citizenship is in heaven. Grabe, hindi pala tayo, hindi ka Pilipinas. Biyahin langit pala talaga tayo. Sabi ito, and we eagerly wait a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Totoo naman, citizenship natin sa langit. Nandun yung bahay ko eh. Pag nandun tayo, invited kayo ha. Pupunta na sila? May sarili ka rin eh. O gusto nyo, party-party tayo. Pag nandun na tayo, sagot ko eh. Malaki bahay natin, malaki bahay ko doon. Ganun din na. Malaki bahay, start floor to. Amen. Citizenship. Pag citizenship, tiga ron. Citizenship daw natin sa langit eh. Sabi ni Jesus, meron daw tayong mansion eh. Ano ba kailangan mo sabihin para maniwala akong dahil langit ka? Nasa Malta ka lang ngayon. Bukas baka lawanan doon. Pero huwag muna ngayon. Amen? Okay, Revelations 21:4. At magpupurihin. Ito maganda. Ito lagi ito hinahawakan. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Umiiyak ka ngayon dahil sa problema, sa sakit. Papahiran niya ang luha mo. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dati. Di ba ang sarap? Kaya sa totoo lang, pag ako inaatake talaga, napapag-pray talaga ako, Lord, gusto ko na umuwi. Kaya lang, sabihin ng Lord, may mission ka pa eh. Pag nasa sobrang pain ka, alam niyo yung mga cancer patients, pag daw kumihirap, yung gustong-gusto na nila mamatay, hindi pa sila mamatay. Pag sobrang sakit. Pero ito maganda, pag nasa langit, wala na raw paghihirap. Amen? Kaya lang di natin alam kung kailan yan. Pero maganda, parang si Pablo, habang nasa lupa pa tayo, gawin natin yung mission natin. Amen? Huwag tayo maging konsumisyon. Amen? 2 Timothy 2:42, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, encourage, with great patience and careful instruction, magpalakasan, huwag paghatakan. Amen? We are created by God to do good works. Ulitin ko, hindi hadlang ang kahirapan ng problema mo para maging pagpapala ka sa ibang tao. At yung ano man yung pinalalagyan mo ngayon, hindi ikaw yan. At hindi ka tigarito lang. May magandang plano ang Diyos sa iyo. At yun ang mananatilit pagpakailanman. Amen? Pag nasa Malta ka, huwag mo kakalimutan, may mission ka. Kalimutin mo yung katabi mo, sabihin mo may mission ka. Sa trabaho, sa eskwelahan, sa kapitbahay, sa paligid, sa kapitbahay, sa kamag-anak, mayroon tayong misyon. Kaya gawin natin yan una sa lahat. Lalo ngayon, napakadali. Maglagay ka lang sa wall mo ng encouraging word. Makakarating na yan ng Amerika. Sandali lang. Diba? Facebook, andali. Sa Twitter, ganun din. Amen? Okay, summary. Ano gagawin pag nasa Malta? Unang-una, go to God. Pag may problema, takbo sa Diyos. Para tayo tatakbuhan ba? Pangalawa, respond, huwag mag-react. Yung respond, tumubon sa pinagdadaanan. Huwag magalit, huwag mainis, huwag manigaw, huwag manakit. Pangatlo, act of hospitality. Hindi hadlang ang Malta ang problema mo para gumawa ka ng kabutihan sa kapwa.
Amen? Huwag mo sabihin, hindi kita ko kasi. Hindi. Pag kaya mo, kaya mo. Pang-apat, ay, huli yun, eternity way sa pang-apat, be calm. Kalma lang, relax lang, maayos yan. Katabi mo, kalma. Kalma. Amen? Pag nasa Malta, huwag kakalimutan, may breakthrough pa rin. Bakit? May biyaya ang Diyos. May biyaya. Hindi nawawala ang biyaya ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, may biyaya siya. Kaya kahit ano pa sitwasyon mo kapatid, may biyaya ka. Amen? May breakthrough kahit nasa Malta kasi pag may biyaya. Kaya push ka lang. Ano yung push? Pray until something happens. Ito maganda. Nakita na kayo ng mga anak? Sino ng anak? Ako hindi pa. Sino hirap na hirap niya? Hindi ko alam, may hirap na hirap, may nanonood, hirap na hirap ka. Ang mga nanay na hirap, ano sinasabi? Nanay, sa English. What if Tagalog? Push! Kapatid, kung puro problema ka, push mo lang! Lalabas yung baby, lalabas yung blessing mo. Amen? Kaya mas mahirap. Kailan yung ginagawa yung pinakamalakas na push? Pagpalapit na. Kaya pag nasa puro problema ka, push ka lang. Malapit na yung blessing mo. Amen? Huwag kang huminto. Ulo na, andyan na. Amen? Sabi? Push ka lang. Push ka lang, may problema ka. Push ka lang, may utang ka. Push ka lang, kasi may pinagdadanan. Push lang. Pray until something happens. May breakthrough tayo, may biyaya. Amen? Palakpakan natin pa. Tayo na po natin. Sabi ni Father, napakabuting mo.